So ang ating pag-uusapan ngayon, anak, is all about rational functions at ito yung application ng rational function. So napili ko yung problem na ito na para sagutin natin. The amount of food intake of dog increases as their weight increase. A rational function describes this as f of x equal to 10x squared all over x squared plus 4, wherein the amount of food, f of x, is given in ounces. Yan ang unit ng amount of food na ginagamit sa problem. And then the weight of the dog x is given in pounds. So yun ang mga units na gagamitin natin. Para sa weight ng aso, pounds ang ating gagamitin, and then sa amount of food naman is ounces. So calculate the horizontal asymptote. Isa yan sa pinakakalkula sa ating given problem. And then also, how many ounces of food will most adult dog eat? Ulitin ko, no? Calculate the horizontal asymptote. How many ounces of food will most adult dogs eat? And then afterward, we have to show the sketch of the graph. Napakaganda pala ng aplikasyon ng rational function. Pati sa mga ganitong klase ng problem nagagamit natin. So ito ngayon yung ating solusyon. Para may graph natin yan, anak, no? Mag-a-assume tayo ng mga values ng x. And di ba ang sabi dito, weight of the dog x is given in pounds. Kapag 6 pounds, okay, although parang hindi realistic minsan, siguro hindi ako gagamit ng malaking number. So gagamit lang ako ng maliliit na number. So let us assume that the weight of the dog x is equal to 6 pounds. So anong gagawin natin sa x value na yan? We have to substitute it to the given function. F of x equal to 10x squared over x squared plus 4. So ibig sabihin niya, nahanapin natin ang f of 6. Direct substitution sa ating given function, may mahanap tayong value ng f of 6 that is equal to 9 ounces. Kapag daw ang weight ng aso is 6 pounds, ang amount of food na kailangan is 9 ounces. So, ganyan kaganda yung problem, no? So, try natin ang ibang timbang, ibang weight. Assume naman kapag 5 pounds ang weight ng dog. So, what is f of 5? 8.62 ounces ang ating nakalkula. So, f of 5 is equal to 10 times 5 square all over 5 square plus 4. That is equal to 250 over 29. And then, converting it into decimal, 8.62 ounces ang ating sagot kapag ang timbang ng aso is 5 pounds. Let us proceed to x is equal to 4 pounds. Paano naman kung ang weight ng dog is 4 pounds? Yes, anak. Yes. Sir, yung pounds po lalagay lang sa S, sa X. Yes, anak. Substitution lang sa X yung timbang ng aso. Yung X is equal to 6 pounds, yun ang magiging value ng X sa ating function. So kapag ang weight ng aso is 6 pounds, ang amount of food na kailangan is 9 ounces. Kapag ang timbang naman ng dog is 5 pounds, ang amount ng food na kailangan niya is 8.62 ounces. So kapag naman 4 pounds ang weight ng dog, ang kailangan niyang amount ng food is equal to 8 ounces. So habang lumiliit yung timbang, bumababa din yung ounces. So which is totoo naman. Yan. So assume x is equal to 3 pounds. F of 3 is equal to 10 times 3 square all over 3 square plus 4. Ang nahanap natin kapag 3 pounds lang ang weight ng dog, 6.92 ounces amount of food na kakailanganin ng aso. So let us proceed. What if kung 2 pounds lang? Yan na, lumiit na yung timbang ng dog.
f of 2 is equal to 10, 2 square all over 2 square plus 4. Anyway, yung mga na-substitute natin, mga assumption lang yan. No? Kahit na medyo hindi realistic, pwede naman tayong mag-substitute ng realistic. Halimbawa, nilagay ko dyan 100 pounds, 80 pounds, or 50 pounds. Depende, no? Kaya lang, aso lang naman yung inaanapan natin ng weight dito. So, assuming na lang yung mga yan, no? Kahit na hindi medyo realistic yung mga timbang na ibinigay natin. Kasi mamaya baka mahirapan tayo sa sketch of the graph. Kapag nilakihan ko yung mga numbers. So, mahirapan tayo sa scaling. So, f of 2, 5 ounces. Kapag naman 1 pound, 2 ounces lang ang mahanap nating value ng f of x, which is actually f of 1. So, dahil dyan sa mga nakalkula natin, makakabuo tayo ngayon ng mga coordinates. Kapag ang x is 6, ang y natin is 9. Ang f of x kasi, that is also y eh. So if x is 6, y is 9. If x is 5, y is 8.62. If x is equal to 4, y is equal to 8. If x is 3, y natin is 6.92. Kapag x naman is 2, ang y natin is 5 ounces. Kapag ang x is 1, we have y as 2 ounces. So makakabuo tayo ng 6 na coordinate kasi meron tayong 6 na assumption or values ng x na ibinigay. So definitely makakahanap tayo ng 6 na values ng y. Siyempre, ito ngayon yung ating mga coordinates. Summarize natin, no? Nung 1 pound lang, 2 ounces. So 1 and 2. Yung 1 yung abscissa, yung 2 yung coordinate, yung ordinate natin. So the coordinate 1 and 2, 1 ang abscissa, 2 ang ordinate, ipa-plot natin yan mamaya. Kapag 2 pounds, 5 ounces. So x and y yan, abscissa and ordinate. We have the another coordinate, 3 and 6.92, 4 and 8, 5 and 8.62, and then lastly, we have 6 and 9. So yun yung mga ordered pair natin. Yan ang mga ipa-plot natin mamaya sa ating sketch of the graph. So after nating maanap ang mga coordinates na may meron tayo para makapag-graph tayo mamaya, ito yung isa pang pinapaanap sa problem. Pinapakalkula ang horizontal asymptote. Paano ba ang pagkalkula ng horizontal asymptote? Siyempre, ang unang gagawin natin, isulat muna natin yung ating given. F of x equal to 10x squared over x squared plus 4. In this given rational function, ang unang dapat ginagawa tinitingnan muna yung numerator at ang denominator. Pareho ba ang mga ito when it comes to degree of polynomial? Ang numerator nasa second degree polynomial because of the exponent 2 of x. And then sa denominator, x squared. Ang exponent nito is 2. So binomial yan. Nasa second degree binomial tayo or second degree polynomial. So dahil pareho yung taas at ibaba, ito no, degree of polynomial of the numerator is at second degree. Degree of polynomial of the denominator is at second degree. Ang 10x squared nasa second degree. Ang x squared plus 4 nasa second degree. Dahil pareho ng degree, okay, basahin ko, no? Since both numerator and denominator are both having second degree polynomial, ang ibig sabihin niyan, gagamitin lang natin yung mga coefficient ng 10x squared at ng x squared. So use the coefficient of both 10x squared of numerator and x squared term of x squared plus 4 of denominator. So ano ba yung mga coefficient ng 10x squared? Sa numerator, ang coefficient natin is 10. Sa denominator, ang coefficient ng x squared is simply just 1. So anong gagawin sa 10 at 1? Horizontal asymptote is actually equal to 10 over 1. 10 para sa numerator, ang coefficient, and then 1 naman para sa denominator, ang coefficient na gagamitin natin. Saan ang galing ang coefficient? Sa mga terms na may x squared. So that is why 10 over 1 is equal to 10. O sa madaling salita, y is equal to 10.
Yan ang ating horizontal asymptote. Yan. Naman ay ating iguguhit ang ating graph para sa ating problem. So, siyempre, ito ngayon yung mga coordinates natin. We have 1 and 2, 2 and 5, 3, 6.92, 4.8, 5, and 8.62, including 6 and 9. So, yan ngayon yung mga coordinates natin. Yes, anak. Yes? Yan po yung graph niyan? Yes, igagraph ko siya, anak. Papakita ko yung graph niya. So, ito yung 1 and 2, yung nakuha natin kaninang mga ordered pair. 2 and 5, 3 and 6.92, 4 and 8, 5 and 8.62, at saka 6 and 9. Yung mga nauna, yan mga X. Ito yung 1 pound, 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds, 5 pounds, 6 pounds. Yung mga Y, ito yung 2 ounces, 5 ounces, 6.92 ounces, 8 ounces, 8.62, and then 9 ounces. Yan yung mga nahanap natin kanina. So sabi kasi problem, sketch the graph. So i-graph natin yung mga na-assume nating mga values ng X and then nahanap nating value ng Y na mga ordinates. So nakabuo tayo ng coordinates. So i-plot na natin. Una, we have to draw the x-axis and the y-axis of our Cartesian coordinate system. Next, ipa-plot ko ang 1 and 2. So 1, positive 1. So magbibilang ako ng 1 papuntang kanan. And then pataas naman ng dalawang ulit kasi y. 1, 2. So yung intersection ng dalawang line na yan ang ating point. At may coordinate yan na 1 and 2. So next point tayo. 2 and 5. So count ako ng 2. 1, 2. 5 pala. Sa y naman. Nauna tayo sa y. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. And then sa x naman, 1 and 2. 1, 2. So yan yung pangalawang guhit. Kasi nga 1 na yung dito kanina eh. So 2. So nag-intersect yung dalawang line. So plot natin yung point. At may coordinate na 2 and 5. So proceed tayo sa third point. So we have 3 and 6.92. Mamaya ako na isulat yung mga coordinates sa point, no? 3 and 6.92. So 1, 2, 3. Yan. Pangatlong guhit, papuntang kanan. And then 6.92. Yan. Lagay ko muna yung yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung 7. Alanganin, no? 6.92 lang. So i-plot ko yung point. Yan. And then next, 4 and 8. So yan yung pangapat na guhit papuntang kanan ng x-axis. And then pang-8. Yan. Yung pang-8 guhit pataas kasi nga y. Then point. Then 5. Then 8.62. Yan. So yun yung 8.62 natin, no? Bilayin ko nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8.62 nga naman. And then next, we have 6 and 9. Ayan. So, coordinate ng pangalawang point, 2.2 and 5, then 3 and 6.92, 4 and 8, 5 and 8.62, and then 6 and 9. So, i-connect natin yung mga points natin. Okay, yung pinakataas, di ba, 10 yung horizontal asymptote natin? So, that is y is equal to 10. Horizontal asymptote, y is equal to 10. And then, saka natin i-connect yung mga points. Yan yung ating sketch of the graph. At na-drawing na natin. Yan ang ating given example. Problem number 1. Malinaw ba, Nak? Opo, sir. Okay, proceed tayo sa ating pangalawang example. Ito, nakita ko ito sa module mo, anak, no? Matutulungan ka nito. The concentration C of a certain machine in a patient's bloodstream, T minutes after injection, is represented by the function. Yung time na gagamitin natin, ang unit na gagamitin natin sa time is in minutes. Although hindi malinaw yung unit na ginamit sa concentration, anak, no? Pero solve pa rin natin siyempre. C of T for function of time is equal to 2T all over T squared plus 100. Yan ngayon yung rational function na ating gagamitin. Okay, proceed. Find the concentration in the bloodstream after. Siyempre, may oras yan.
in terms of time tayo eh. Function of time tayo. After 1 minute, sa module nakalagay after 1 hour. So, nilagay ko na 60 minutes kasi ang 1 hour, 60 minutes yan eh. Sa module nakalagay 5 hours. So, kung per hour, 60 minutes, so times 5, definitely we have 300 minutes. So, ang hinahanapan nating function dyan is the function of 1 minute, 60 minutes, and 300 minutes. And then, yung pinaka-last tanong is, pinapahanap yung value ng ating horizontal asymptote. Kaya hindi ba last time, Julius, naturuan kita sa paghahanap ng horizontal asymptote? Kapag mas mababa ang degree of polynomial ng taas ng numerator kaysa sa denominator, definitely, ang horizontal asymptote, 0. Pero kapag pareho ng degree ang numerator at denominator, meron yan. May asymptote yan. Okay? Okay, proceed tayo. Okay, find the concentration in the bloodstream after 1 minute. So after 1 minute muna tayo. If time is equal to 1 minute, yan. So C of 1 is equal to 2 times 1 over 1 square plus 100. And that is equal to 0.02. So kapag 1 minute, yan ang concentration natin, no, na inaanap. About 60 minutes naman kapag ang value ng time is 60 minutes. Yan. C of 60 is equal to 2 times 60 all over 60 square plus 100. And it is equal to 0.03. Yan. So 0.03 ang value natin. So proceed tayo sa pangatlo. Kapag naman time is 300 minutes. C of 300 is equal to 2 times 300 all over 300 square plus 100. And it is equal to 0.007. And yung tatlong questions na itinanong sa ating given problem. Question so far, Julius, wala ka bang tanong, anak? Hello? Wala po. Okay, so malinaw, no? So, ito yung pang-apat na tanong. Yes, anak? Malinaw po. Okay. Substitute lang po. Yes, anak. Substitution process lang. And then horizontal asymptote. Yan. Since the degree, at yung sagot, anak, since the degree of polynomial of the numerator is less than the degree of polynomial of the denominator, thus the horizontal asymptote is equal to 0 or y is equal to 0. Ito siya, no? Pakita ko bakit sinabing less than. Balikan ko lang yung kanina. Ang degree of polynomial nito, yung nasa taas, kita ko siya, anak, no? Dito, ang ating degree of polynomial dito is nasa first degree. While naman yung nasa baba, ito, because of the t-square, nasa second degree. So, ang ibig sabihin yan, mas maliit ang degree ng numerator kaysa sa denominator. Ruling yan pagdating sa horizontal asymptote. Yung mga sinaunang discussion natin, i-discuss ko yan, anak, sa'yo. Okay, I repeat. Horizontal asymptote, since the degree of polynomial of the numerator is less than the degree of polynomial of the denominator, therefore, horizontal asymptote is equal to 0 or y is equal to 0. So, yun yung mga nakita kong mga worded problem na I think hindi mo pa nasagutan, anak. So, tinulungan kita. Pag-aralan mo maigi yung solusyon ng mga ginawa natin. No? Sinusulat ko na po, sir. Okay, mas mainam.